wish ko lang. Kailan nga ba dumarating ang tamang panahon para mapagbigyan ang mga hiling at pangarap na ating iniingatan? Handa ba tayo sa mga pagbabago na maaring idulot ng mga ito sa ating buhay? Dadalhin na sana ng nooy nagdadalang taong si Angel ang sarili sa ospital. Pero sa sinasakyang tren, lumabas na ang sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Mabuti na lamang at may mga nagmagandang loob na pasaherong tumulong na mailabas ang bata. Kamusta na kaya ang sanggol na isinilang sa loob ng tren sa Maynila? Samantala, si Tatay Edward ay 17 taon nang nangungulila sa 2 anak na naiwan niya sa Pangasinan. Katumbas daw ng kanyang paglayo sa kanila ang pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang magulang. Ano kaya ang dahilan kung bakit natiis niya sina Nika at Lawrence? Isang ama na nawala na parang bula. Sa Palawan, isang pamilya ang humaharap sa pagsubok na may kakambal na panganib sa kanilang mga supling. Hindi kasi biro ang pagkakaroon ng mga anak na may craniopagus, isang pambihirang klase ng conjoined twins. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Sa Batangas na destino noon si Tatay Edward habang naiwan sa Pangasinan ang asawang buntis at ang panganay nilang anak. Habang subsub sa pagtatrabaho, nagkasakit na pala ng malubha ang kanyang asawang si Beverly. Hindi akalain ng ama na sa kanyang pag-uwi, isang trahedya ang kanyang daratnan. Wala raw matakbuhan noon ang mag-asawang Edward at Beverly. Kaya nagpasya silang kumatok sa pinto sa taong alam nilang hindi sila matitiis. Nay! Nay! Asawa ko po, si Edward. Magandang hapon po, Nay. Anak, magmano ka sa lola mo? Ito pa, apo ko. Abay, napakalaki na. Halika niya, halika. Naku, halika kayo sa loob, halika. Dali. Edward, magkape ka muna. Mailap daw ang trabaho kay Edward sa lugar ni na Beverly at handa siyang maghanap ng kahit anong pagkakakitaan, kahit pa'y kapalit nito'y mapalayo sa kanyang pamilya. Anong plano mo ngayon? Maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano. Si paring Oscar, sabi niya kailangan ng tauhan sa Batangas. Kailangan ng mga manggagapas. Paano na kami? Ka mag-alala, mabilis lang ako. Uwi din ako agad. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo, Edward. Ha? Alalahanin mo, may iniwan ka dito mga anak mo. Sige na. Sige po, Nay, makakaasa ko kayo. Lawrence, makinig ka lagi sa lola, ha? Sa aking mama. Edward, nangako ka ha. Pag nakasahod ka naman, umuwi ka. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Sige. Hindi na po ako. Pero sinilang na ni Beverly ang kanilang bunsong anak at hindi pa rin bumabalik ang mister sa Pangasinan. Lumipas ang 6 na buwan, walang naganap na kahit anong ugnayan sa padre de pamilya. Nay, wala po bang tumatig na sulat galing kay Edward? Wala. Eh, buhat nung umalis yung asawa mo. Miho, Miha, wala man lamang akong narinig sa iyo. Saan nagpunta yung asawa mo? Hindi ko alam kung saan lupalop yan nagpupunta. Halika, anak ko. Halos kalahating taon nang nawalay si Edward sa pamilya. Kaya naman tila hindi na raw niya alam kung paano niya haharapin ang iniwang pamilya. Edward, tulala ka na naman dyan. Pare, naisip ko lang yung mag-ina ko. May mag-iisang taon na ako dito. Hindi pa ako nakakapagpadala sa kanila kahit piso. Hindi ko nga alam, baka hindi na nila ako tanggapin. Yun kung makakabalik ako sa katapusan. Isipin yun, nakakuha na ako ng kapalit mo habang wala ka.
makakauwi ka na. Salamat, pare. Makikita mo na yung mag-ina mo. Salamat. Ano yung ginagawa mo? Wala. Ano kasi, pare? Ano to? Wala lang. Nakakayaman sa'yo. Pero, alam mo, hindi ako marunong magsulat eh. Kaya na. Madali lang yan. Ako ang bahala. Sige, dikta mo na lang. Minamahal kong Beverly. Anak, sigurado ka ba na mas gusto mo pa rito sa bahay kaysa sa ospital? Hindi na po, Nay. Ayos lang po rito. Nararamdaman ko malapit na rin umuwi ang asawa ko. Pasuyo na lang, masulatan siya. Pakisabi, ayos lang po. Baka mag-alala siya eh. Sa Lawrence at Mika, po ba kumain na? Oo naman, pinalaga ko nga doon kay Ate Helen mo. Teka muna, baka nagugutom ka na. Ikukuha muna kita ng pagkain, ha? Samantala sa Pangasinan, lingid sa kaalaman ni Edward na isang matinding karamdaman na pala ang pinagdaraanan ng kanyang misis. Anak, kain na, oh. Anak. 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 Isang sulat ang pinadala ng kapatid ni Beverly sa pinapasukan ni Tatay Edward para nooy sabihin ang masamang balita. Pero Wala na po, nakaalis na. Sayang, may sulat pa naman siya galing Pangasinan. Ay, kanina pa po eh. pangalawang araw na ng burol ni Beverly nang madatna ni Tatay Edward ang hindi niya inaasahang pangyayari. Oh, Kuya Edward, dumating ka na pala. Dolores, ano nangyari? Hindi man natanggap ang sulat ko, Kuya. Patay na si Ate Beverly. Mabilis lang ako, hindi na agad. Edward, nangako ka ha. Pag nakasahod ka naman, umuwi ka. Alalahanin mo, may ilimang ka din yung mga anak ko. Kasama mo. Edward! 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 Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Lagi ko ngang sinasabi yun. Ano kaya yung dalawa kong anak doon? Kilala pa ako noon. Ano ko? Pero kung ako, hindi na ako kilala noon. Kahit magharap-harap pa kami, hindi ko na rin sila makikilala. at mamaya, Sabi sir ng doktor, sabi kasi sa akin, yung mga ganyan daw sitwasyon, kung sakali man daw na mawala yung isa, minuto lang, mawawala din yung isa. Kasi ho, malalason ho yung isa sa dugo ng nawala. wish ko lang. Buhat ng lisanin ni Tatay Edward ang Pangasinan noong 1995. Dito na raw sa Camarines Norte niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Gamit ang lubid, unti-unting bumababa si Tatay Edward sa minahan na halos 50 talampakan ang lalim para sa isang mahalagang misyon. Misyon na maging ang kaligtasan ng sarili ay tila ipinalamo na niya sa kadiliman. Dahil para kay Tatay Edward, ang kakarampot na ginto sa ilalim ng lupa ang tanging pag-asa niya para makaipon at makasama muli ang mga tunay niyang kayamanan. Sabi ko naman, papasukin ko kahit mahirap na trabaho. Kung sakali man siruswertehin ako, makadilis ako, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na hindi pa rin ako makauwi sa amin. Ito ay trabaho na po ito, hindi ito sa pangbinata.
Sa maliit na minahan niya ngayon, inaasa ang kanyang obligasyon bilang isang ama, lalo na ngayon na may bago na siyang pamilya. Kahit po naghihirap kami, talagang nagtitiis kami. Kahit yung mga bata, talagang pag wala pong dilisya papa nila, pag sinabi ko ganito, ganito lang, ano po, talagang nagtitiis po kami. Basta wag lang po magkahiwalay-hiwalay. Di gaya po nangyari sa una niyang pamilya. Matapos ang 4 na taong pagkabyudo sa unang asawa, muling nakatagpo ng kabiyak si Tatay Edward sa katauhan ni Nanay Nelia. Ngunit mula nang nanirahan sila rito sa Camarines Norte, ni minsan hindi na raw siya nakabalik sa Pangasinan. Doon kasi naiwan ang 2 anak niya sa yumaong asawa na si Beverly. Lagi ko ngang sinasabi yun. Ano kaya yung 2 kong anak doon? Kilala pa ako noon. Ano po? Pero ako hindi na ako kilala noon. Kahit magharap-harap pa kami, hindi ko na rin sila makikilala. Batid ni Nanay Nelia ang pangungulila ng asawa sa kanyang mga unang anak. Ay, malaki pong bagay yun na magkita-kita sila. Napaka-importante po sa amin, lalo na po sa papa nila. Kung papayag po sila, natawagin ako pangalawang ina, payag po. Mas maganda nga po yung ganun, na magkita-kita sila magkakapatid, na magsama-sama. Kahit hindi ako ang tunay na ina nila, kasama naman nila yung tunay nilang ama. Kahit nakalayo ko sa kanila ng ngayon, talagang masakit. Hindi ko sila nalilimutan, sobra. Sabi ko nga, pag nakita ko, siguro ako ng pinakamasayang pag nagkita-kita kami ng mga anak ko. Kahit mahirap lang ako, ganyan. Basta makasama ko yung mga anak ko. Hindi nakapag-aral si Tatay Edward, kaya naman ni magpadala ng sulat sa mga anak ay hindi raw niya magawa noon. Tanging ang address na lamang ng bahay nila noon ang kanyang natatandaan. Kung papalarin man daw na muling makabalik si Tatay Edward, ay matutuntun pa raw niya ito. Minsan dadaling ko doon sa pantalan ng 100 Island, namasyal kami. Nakaupo sila doon sa may Carabao grass. Doon pa sila nakaupo, nakahakbay pa, nakatawa pa yung magkapatid. Nang aming bisitahin ang sinasabing address ni Tatay Edward, dito namin naabutan sina Lawrence at Nika. Ang nooy mga musmus na iniwan ng ama, ngayon ay binata at dalaga na. Madalas dito pa rin sila pumupunta sa dating pasyalan nilang mag-aama. Hindi ko po matandaan kasi parang hindi ko kamukha ko lang po siguro. Pero sabi po nila na masibag din po siya. Siya pa rin po yung tatay namin. Siyempre, gusto po rin namin makita. Bakit? Siguro po may dahilan siya kung bakit niya po kami iniwan. Sa loob ng halos 18 taon, lumaki sina Lawrence at Nika sa kanilang lola. Mula kasi noong nailibing ang kanilang nanay Beverly, inako na ni Lola Lolita ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang mga apo. Ay, mahirap talaga. Mahirap talaga. Kasi matanda na ako. Hindi naman na ako makapaghanap buhay. Ganon din yung kasama kong matanda. Kahit tila naging ulila sina Lawrence at Nika sa mga tunay na magulang, binusog naman daw sila ng pagmamahal ng iba pa nilang mga kamag-anak. Kung sakali man maalaala niya yung mga anak niya kahit na saglitin lang niya na tignan yung mga anak niya dito. Tignan man lang niya sila kung ang kalagayan o kumustahin man lang, ganon. Kahit papano'y nakatapos ng high school si Lawrence, habang si Nika na may nakasampa ng kolehiyo, pero isang semester lang at nahinto na. Higit na kailangan nila ang suporta ng magulang para mapagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Inaamin naman ng magkapatid na kahit nariyan ang kanilang lola at ibang mga kamag-anak,
mananatiling may puwang pa rin sa kanilang pagkatao hanggat hindi nila nakikilala ang sarili nilang ama. Sana dalawin niyo man po kami nito na alamin po yung kalagayan namin, ganun. Nangarap din po na makasama rin kahit sandali lang. Sa aming pagbabalik, Hindi mo na ako kilala? Ha? Wala na akong matandaan. Ako si Ate Helen mo! Halika na dito. sa trabaho ni Tatay Edward, biyaya na raw kung maituring ang kakapiranggot na mamahaling batong nakukuha sa ilalim ng lupa. Kung hindi sinaswerte, tiis-tiis lang daw muna ang pamilya. Maging si Nanay Nelia ay minsan tumutulong na rin sa asawa. Pwede! Bimbita, pakiabot! Ganda pa sa 100 Islands. Hindi ako makarating dyan. Wish ko lang! Ang galing! Ito na nga raw ang matagal nang inaasam ni Tatay Edward. Kaya naman wala siyang ibang nasambit kundi ang kanyang pasasalamat. Masaya po akong makakarating ako sa sa wish ko lang na makikita ko na po sa pamamagitan ng wish ko lang yung dalaw kong anak. Kaya po masaya po. Maraming salamat po sa bumubuo ng wish ko lang sa kanang Channel 7. Masaya po. Nang araw rin yon, wala na kaming inaksayang oras. Agad naming niyaya si Tatay Edward papuntang Maynila para hanapin ang mga nawalay na anak. Wala mang katiyakan ng ama sa kung ano ang madadatnan niya pagbalik ng Pangasinan, tila tahimik lang siyang nag-iisip habang nasa biyahe. Mula Maynila, halos 6 na oras pa ang aming nilakbay bago makarating sa Alaminos, Pangasinan. Matapos ang halos 2 dekada, hindi na iwasang maging emosyonal ni Tatay Edward. Lalo na lang muling nakita ang lugar ng unang asawa. Minabuti na ring bumaba ni Tatay Edward sa isang kalye para masiguro ang kinaroroonan ng dating bahay. Okay. Ningnan. Kuya! Okay lang. Okay lang, tingnan mo na yung mga kapatid mo. Nandun sila. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Hindi mo na ako kilala? Ha? Wala na akong matandaan. Ako si Ate Helen mo! Halika na dito. Kiss na. Iyak. Handa ka na. Habang papalapit na si Tatay Edward sa bahay, halos hindi na ito matahan sa pag-iyak. Hanggang sa... Yung binata mo, yung dalaga mo. Ay, ito na pala ka. Tanging pagtangis ang narinig sa mga oras na iyon. Mahihigpit na mga yakap ang naging dalang pasalubong ni Tatay Edward sa 2 anak na sina Lawrence at Nika. Hindi ko ang kalahin na magkikita pa kami sa panahon na ito. Nakita mo kung gaano namin minahal ang mga anak mo. Kahit ilang taon man na hindi ka nagpakita. Malalaki na sila.
Ito na rin ang naging pagkakataon ni Tatay Edward para magpaliwanag sa mga anak at ibang kamag-anak tungkol sa biglaang pag-iwan niya sa kanila. 6 na taon, 6 na buwan na yung babae mo hindi ka nagpakita. Hindi naman nawala ang mama nila. Ganito. Nandun na tayo, kapatid ka na namin. Hindi ka na namin iniba. Kasi kahit wala na yung kapatid ko, sana nagpakita ka din para naman makita mo yung paglaki nila. Ayan na si Nika, 6 na buwan. Bakit kasi hindi ka man lang anak na masyal dito? Ba't mo na lang silang iniwan na parang Sa tagal na po nanay, natatakot ako na ganun. Bakit? Magpunta ako mag-isa. Si Lawrence, tahimik na tinanggap ang ama. Pero ang bunsong si Nika, hindi napigilang magtanong sa kanilang Tatay Edward. Kasi sa tagal po ng panahon na nawala po siya. Hindi ba lang po siya gumawa parang para makita po kami. 18 years po, hindi man lang kayo nakapag-ipon po na pumunta dito. Alam niyo naman po itong lugar na ito, di ba? akin? 10 Kung taon na dumarating ako ako, nanay na nasa mina. Nasa ilalim lagi ako ng lupa, 24 oras. Nasa ilalim akong ng lupa. Naghahanap lang ako ng swerte kung sakali, pero wala. Sa tagal ng panahon na hindi nakasama ni Tatay Edward ang 2 anak, aminado naman daw siya sa mga naging pagkukulang niya sa kanila. Hiling niya na sana ito na raw ang simula na mabigyan siya muli ng pangalawang pagkakataon na maging ama kina Lawrence at Nika. Gusto ko lagi kami may komunikasyon para anumang oras kailangan ako nila, kailangan ko man sila, may kami, pwede kayo mag-usap. Hangad din ang aming programa na tuluyan ng mabuo ang inyong pamilya, Tatay Edward. Kaya sa aming regalo, naway hindi na muling mawala ang komunikasyon niyong mag-aama. Hindi na ako mawawala sa kanila. Isang bisita rin ang aming kasama para maghatid ng magandang balita para sa inyong 2 anak. Meron akong ibibigay sa inyo na programa ng City Government, yung ating scholarship. So kayo'y makakapag-aral ng libre sa loob ng 4 na taon. At dati ko na kayong scholar, si Nika. Tama? Patuminto sa pag-aaral. So very special case yung sa inyo. At naintindihan ko na yung pang-araw-araw na gastusin ng problema sa pag-aaral. So hindi lang scholarship program, pero bibigyan namin kayo ng allowance para sigurado magtapos kayo sa pag-aaral. So, Mark Lawrence, congratulations. Nika, tapos kayo ng pag-aaral. Hindi na yung tatay nyo. Supportahan niya. Salamat po. salamat Okay? po. Kailangan naman po. Kailangan naman. Yan ang inahangad ko talaga, makapagtapos sila ng pag-aaral, madam. Matanda na kami. Hindi ko alam kung mapag-aral pa namin sila o hindi na. Kaya yan, yung pag-aaral nila, yan ang ikabubuhay nila pag sa habang panahon na sila. Kaya maraming salamat sa inyo. Para po matulungan din po namin sila nanay kasi po matanda na po sila. Halos 2 dekadang hindi nagkasama ang mag-aama. Kaya naman, sinulit na namin ang araw na ito para makapag-bonding ang pamilya. Siyempre, ang aming destinasyon, abay walang iba kundi ang naging paboritong pasyalan noon ni Tatay Edward sa 100 Island. Masayang pinagsaluhan ng buong pamilya ang inihanda naming mga pagkain. Pagkatapos, ibinakita naman ni Tatay Edward ang mga dalang litrato upang makilala rin nila ang pamilya niya ngayon na naiwan sa Bicol. Higit pa raw sa ginto ang kayamanang nakuha ngayon ni Tatay Edward. Hindi pa man niya matiyak kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanilang mag-aama. Ang mahalaga, natuldukan na ang araw ng kanyang pangungulila sa mga pinakamamahal na anak. Wish ko
sa aming pagbabalik. At mamaya, Sabi sir ng doktor, sabi kasi sa akin, yung mga ganyan daw sitwasyon, kung sakali man daw na mawala yung isa, minuto lang, mawawala din yung isa. Kasi ho, malalason ho yung isa sa dugo ng nawala. Siyam na buwang hinintay nang nooy nagdadalang taong si Angel ang pagluwal ng anghel na nasa kanyang sinapupunan. Pero nang araw na isilang na niya ang sanggol, hindi niya inakalang sa kakaibang lugar ito magaganap. Iba't ibang katauhan ang kinakanlong ng ating lansangan. Ang ilan sa kanila'y estranghero lang, habang ang iba'y pwedeng magkaroon ng koneksyon sa atin. Gaya ni Nanay Angel, may mga tao raw na malaki ang naging papel sa isang espesyal na pangyayari sa kanyang buhay. At may kaugnayan din ito sa istasyon ng tren na ito. Isa sa napakasarap na trabaho ay ang pagiging ina. Pangatlong baby ko na ang pinagbubuntis ko. Kabuanan ko na rin ngayon. Pero ang mahirap sa aking sitwasyon, mag-isa kong hinaharap ang aking pagdadalang tao. Bunga kasi ito ng bawal na pag-ibig. Ngunit walang sala ang bata at hindi dapat pagkaitan ng pagkakataong mabuhay at mahalin. Mairaraos ko rin ito. Sandali lang. Ihanda ko lang yung mga gamit mo. Hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa ospital. Sumakay kami sa jeep, doon palang mutok na yung panubigan ko. Pagbaba namin, pumunta kami sa istasyon ng Libertad. Nakakapanlumong isipin na sa ganitong panahon, wala ang lalaking may gawa nito. Buti na lang, isang kapitbahay ang nagmalasakit na itakbo ko sa ospital. Halos magdilim ang paningin ko sa bawat hilab ng aking tiyan. Parusa ang bawat hakbang. Ikaw na ang iwanan sa ere ng taong minsan minahal mo. Malaki lang yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo naman yung tao kung umibig, hindi talaga maiwasan na ganyan yung mangyari. Tumataba ang puso ko sa likod ng aking paghihirap. Dahil sa mga panahong ganito, lumulutang pa rin ang mga mabubuting Samaritano. Buti na lang may mga tao pang marunong magmalasakit. Ni sa panaginip, hindi ko inakala na magluluwal ako ng bata sa ganitong klaseng lugar. Malayo sa ospital. Wala sa pangangalaga ng doktor. Sa upuan ng isang umaandar na tren. Salamat sa Diyos, nakayanan ito lahat ng aking munting anghel. Isang buwan na ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang munting anghel sa istasyon na ito ng LRT. Nakaukit na raw sa kanyang puso ang naturang lugar. Dito ka sa lugar na ito pinanganak. Dito ako tinulungan ng 2 babae. Nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ang 2 nagsilbing anghel de la guardia ng mag-ina. Kahit walang kaalam-alam sa pagpapaanak, nagawa pa rin ni Ronelyn na tulungan ang pobreng babae. Account manager siya sa isang property firm sa Makati. Sabi ko, hindi ko alam kung paano tutulungan to. Kaya ginawa ko na lang din. Sabi ko, ma'am, sige, hinga kayo malalim. Siyempre, kinakabahan ako. So, no choice, lahat ng force, ginanyan ko siya.
Buti naman at ang ikalawang naging kaagapay ni Nanay Angel ay isa palang registered nurse. Siguro nung time na yon, parang chance na rin yun para makatulong sa kapwa. Bilang isang nurse, minsan sasabihin ka ng doktor, okay, gawin mo to, ganyan, gawin mo to. Parang bigla ka na lang sumusugod, parang lakas na lang ng loob. Habang dito sa Taguig, inalam namin ang sitwasyon ng mag-ina. Tumambad sa amin ang maliit na espasyong ito na kanila raw inuupahan. Buong akala raw ni Nanay Angel, makakatikim sila kahit papano ng kaginhawaan sa kanyang naging panganganak sa tren. Sabi nila na pag doon daw sa tren manganak yung buntis, talagang surety daw talaga doon kung doon lumabas yung bata. Parang wala eh. Ganun pa rin, hirap. Parang hindi ko pa naramdaman kung may surety ba dumating sa buhay ko. Walang trabaho si Angel at umaasa lang siya sa inaabot ng lalaking nakabuntis sa kanya. Bigyan ako niya ng 200 para pambilihan sa araw-araw lang. Isang araw lang talaga yung 200. Ngayon, mistulang alaala na lang daw sa kanya ang pambihirang panganganak niya. At malaki raw ang pasasalamat niya sa mga tumulong sa kanya ng mga oras na yon. At kung maaari raw, may special request uli sana siya sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa 2 nurse na tumulong sa akin sa loob ng tren na nagpaanak sa akin. Muli ako humihingi ng tulong sa inyo. Kung narinig niyo ako, sana matulungan niyo ako na mapirmahan yung birth certificate ng bata. Sa kanilang estadong mag-ina, malaking palaisipan para sa ilaw ng tahanan kung paano niya maibibigay ang magandang kinabukasan para kay baby Lilibeth. Kahit may iniindang karamdaman, pinaunlakan pa rin ni Nanay Angel ang aming imbitasyon na samahan kami sa isang pasyalan dito sa Taguig City. O Nanay Angel, napilitaan kong isang anghel ang ipinanganak mo sa isang istasyon ng tren. May mga nagsasabing swerte ang ipinapanganak sa train station. At alam niyo bang patotohanin namin yan dahil ito po ang tren na hawak ko ang magdadala sa inyo ni Baby Lilibeth ng swerte. Kung nung nakaraang buwan, sa isang istasyon ng tren isinilang ni Nanay Angel ang biyaya ng puong may kapal sa kanya, ngayon, isang sorpresa ang muling hatid ng tren na ito. Miss ko lang. Nandito nga sa Hi Angel, welcome sa wish ko na. Saan kayo humuhugot ng pag-asa para harapin yung bawat araw kahit alam ko marami kayong pinapasang problema? Si baby na lang. So si baby, nung dumating si baby sa buhay niyo, hindi siya naging pabigat sa inyo, kundi naging inspirasyon ba sa inyo? Oo. Sabi ko baka siya ang tulay sa ano kami sa kahirapan. Masaya ako na doon siya lumabas kasi sabi naman nila surety daw, pero ganun, ito na nga, surety na to kasi bakit nakarating ako dito? Para sa ating first stop, sagot sa iyong naging panawagan. Kilala niyo ba sila? Hello! Niyo ba? Kayo ang nagpaanak sa kanya? Opo. Ang swerte niyo naman. At nung time na yun, may 2 anghel na nandun para tumulong sa inyo. Malaking pasalamat ko sa kanila. O ayan, Nanay Angel, tiyak na makukuha mo na ang birth certificate ni Baby Lilibeth dahil kasama na natin ang 2 niyang magiging ninang. Hindi lang yan ang sorpresang inihanda namin sa inyong mag-ina. I-celebrate na rin natin ang unang buwang kaarawan ni Baby Lilibeth. Nabunutan ng tinik sa lalamunan si Nanay Angel nang tumambad sa kanya ang aming mga handog. Ma'am, maraming salamat sa inyo na may kayo na tulong sa bata. Yung pasalamat ko sa inyo.
Isa-isa na naming sinipat ni Nanay Angel ang mga inihanda naming regalo sa kanilang mag-iina. Yan, pangkabuhayan nyo yan. Pwede kayo mag-start na ng business nyo. O yan, mga fish balls, hot dog stand, barbecue stand. Naalaman ko na sa tingin ko, parang natulala ako nito. Hindi lang yan, dahil may mga kaibigan tayong handang suportahan ang inyong kinabukasan. Mula sa pamunuan ng Sundance Direct Sales, tanggapin niyo po ang aming tulong pangkabuhayan, at ganoon din po ang aming taus-pusong pasasalamat na kami po ay nakasama para po sa inyong pangarap. Sa Fashion Exchange, pinagkakaloob po namin sa inyo ang pangkabuhayan showcase na ito para makapagsimula po kayo ng inyong negosyo upang makatulong din po sa inyo sa unting-unting pag-abot ng inyong pangarap. Areglado na rin ang mga kakailanganin ng inyong munting kerubin. Pati pang binyag, o meron na, o. Lahat, o panligo ni baby. Pati kinunok rin, meron na rin. Pati mga damit, mga baby bottle. Mula po sa Quanta Paper Corporation, tagagawa ng Sweet Baby Diapers, inihahandog po namin sa inyo ang isang taong supply ng diapers. Sigurado po kayo na laging maging komportable ang inyong baby. Maraming salamat. Pagdamutan nyo na rin po ang tulong pinansyal na ito. Sana, bumuongga ho yung negosyo nyo para tuloy naman yung swerte ni baby. At swerte nyo rin. Opo. Isang pasasalamat naman ang ibinigay ni Nanay Angel sa dalawang nagsilbing instrumento upang ang kanyang munting anghel ay ligtas niyang maisilang. Maraming salamat sa iyo at sa mabuti mong puso. Love, Baby Lilibet and Nanay Angel. Wow, thank you. Thank you. Ronnie Lynn, maraming salamat sa inyo at sa mabuti mong puso. Love, Baby Lilibet and Nanay Angel. Thank you din po. Araw-araw, iba't ibang tao ang nakakasalamuha at nakikilala natin. Karamihan sa kanila, mabilis lang na magdaraan at maglalaho. Para kay Nanay Angel, ang mga estrangherong minsang tumulong sa kanya ay habang buhay ng magkakapuwang sa kanyang puso. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Sabi sir ng doktor, sabi kasi sa akin, yung mga ganyan daw sitwasyon, kung sakali man daw na mawala yung isa, minuto lang, mawawala din yung isa. Kasi ho, malalason ho yung isa sa dugo ng nawala. Wish ko lang. Sa Palawan, isang pamilya ang humaharap sa pagsubok na may kakambal na panganib sa kanilang mga supling. Hindi kasi biro ang pagkakaroon ng mga anak na may craniopagos, isang pambihirang klase ng conjoined twins. Titingnan ko sila, sumasagi talaga sa isipan ko, paano na lang kaya kung lumaki sila, tapos sasabihin nila sa akin, Ma, bakit kami ganito? Pilit mang nagpapakatatag, malaki ang takot ng mga magulang na baka hindi kayanin ng kanilang mga munting anghel na mabuhay ng matagal, lalo na't sakitin daw ang isa sa kanila. Sabi sir ng doktor, sabi kasi sa akin, yung mga ganyan daw sitwasyon, kung sakali man daw na mawala yung isa, minuto lang, mawawala din yung isa. Kasi ho, malalason ho yung isa sa dugo ng nawala. Hindi ko kayang mawala sila sa akin. Kung paano ito malalagpasan ng pamilya ni Nanay Sonia, hindi pa niya alam. Tanging magagawa lang niya ay ang patuloy na alagaan sina Shara at Sharina. Habang ako'y buhay at habang ako'y malakas, kakayanin ko. Subaybayan ang kanilang kwento sa susunod na Sabado dito sa Wish Ko Lang.
Walang makapagsasabi kung kailan ngingiti sa atin ang magandang kapalaran. Ang mahalaga, hindi po tayo bumibitiw sa ating mga pangarap. Kaya mga kapuso, manatili po tayong nakatutok sa programang Anumang Oras ay Tumutupad sa inyong mga pangarap. Dahil sa susunod na Sabado po, mapapanood na ang Wish Ko Lang sa bago nitong oras na 6:45 ng gabi. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.